Alleluia, 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 Alleluia. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Pumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising, "Panginoon, tulungan ninyo kami," sabi nila. "Lulubog tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha sila lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ano't kayo'y natatakot? Nung isang araw po ay ako ay sumama sa isang pagpupulong ng mga kabataan dito sa ating simbahan sa Quiapo. At isa sa mga binitawan kong tanong sa kanila, saan kayo natatakot? Saan kayo natatakot? Yan ang tanong ko sa mga kabataan. Iba-ibang sagot nila, natatakot sila sa bullying, natatakot sila na hindi makapag-aral, natatakot sila na sila ay mapabayaan ng magulang, at ang isang sagot ay, natatakot akong malayo sa Diyos. Natatakot akong malayo sa Diyos. Sa Ebanghelyo, matutunghayan po natin na bagamat ang malalaking alon ay halos lamunin yung bangka na kinalulunanan ng mga alagad, ang Diyos, si Jesus, ay hindi nalalayo. Bagamat sa Ebanghelyo, ipinakita ang bangka na parang itataob na ng malakas na hangin at alon, si Jesus ay kasama ng mga alagad na nakasakay sa iisang bangka. Kung kaya't sa takot ng mga alagad, hinanap nila si Jesus. At siguro nakagugulat na detalye nitong Ebanghelyo, nung matagpuan nila si Jesus ay natutulog. Yun po ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Kapag ang bangka mo ay halos itaob na ng hangin at alon, halos lamunin na ng tubig dagat, bakit ka matutulog? Nakakatulog ka pa ba? Pero ang sabi sa Ebanghelyo, nang matagpuan ng mga alagad si Jesus, doon sa dulo ng bangka,
si Jesus ay natutulog. Ang tanong, kayo ba nakakatulog kapag halimbawa yung driver ng sinasakyan yung jeep or bus or van ay napakabilis ng takbo at halos ito ay gumigilid sa daan o sa bangin? Hindi po ba? Nakakatulog ba kayo kapag yung sasakyan ninyo ay ang takbo ay napakabilis, ang driver ay napaka-reckless? Nakakatulog ba kayo doon? Siguradong hindi. Kaya pagkababa nyo ng sasakyan, anong kwentuhan ninyo? Napakabilis naman ni Kuya. Hindi man lang ako nakatulog. Buong biyahe natin, dilat ako, mulat ako, nakakapit ako. Abay, nakakatakot eh. Po ba? Kailan ka matutulog? Kailan ka nakakatulog? Kapag alam mo na ang lahat ng nangyayari sa paligid mo ay siguradong ligtas at maayos. Ang Panginoon natutulog dahil nais niyang ipakita na bagamat ganito ang nakikita ng mga alagad, ang lahat ay magiging ligtas at maayos. Ipinapakita ng Panginoon sa atin na bagamat ang buhay natin o ang bangka ng buhay natin ay halos itaob na tayo sa dami ng problema, kapag ang ating buhay ay parang nilulukuban na ng kabi-kabilang mga suliranin, kapag ang buhay po natin ay parang bibigay na, ipinapakita ng Panginoon sa atin na huwag kang mag-alala dahil ang lahat ay magiging maayos at ligtas. Baunin po natin sa misang ito ang kasiguruhan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Opo, lahat tayo may problema. Lahat tayo mayroong dinadaanan. Meron lahat tayong pinangangambahan, kinatatakutan. Pero ang pagtulog ng Panginoon sa gitna ng lahat ng mga ito ay nagsasabi sa atin, ang lahat ay magiging maayos, ang lahat ay magiging ligtas.